Sa nagdaang executive meeting na isinagawa ng Committee on Appropriations nitong September 23, tinalakay ang budget proposal ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na inilaan sa bawat kagawaran sa ilalim ng 2026 National Budget mula ito sa binawas na higit 255 billion pesos ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Higit 2 oras tumakbo ang deliberasyon at sa huli ay nakatanggap ito ng mayoryang boto mula sa mga mambabatas na aprobado maipasa ang House Bill 4058 o ang General Appropriations Bill ng pambansang pondo. Nakakuha ito ng 54 na boto mula sa mga mambabatas na pabor ipasa ang panukala, 6 naman ang hindi pabor at 4 ang nag-abstain. The affirmative has it. The motion is carried. House Bill number 4058 is hereby approved with amendments incorporating the recommendations of the Budget Amendments Review Subcommittee. Pangunahing mabibigyan ng malaking pondo ang sektor ng edukasyon na nasa higit 37.3 billion pesos ang ilalaan. Gayon din ang kalusugan na nilaanan ng dagdag na 89.2 billion pesos at ang agrikultura na may 44.9 billion pesos. Sa kabuoang 6.793 trillion pesos ng National Expenditure Program o NEP, 67.1% ang alokasyon sa nasabing tatlong sektor. Paglilinaw naman ng chairperson ng komite na si Representative Micaela Swansing, walang anumang insertions ang nangyari sa komite. Strictly institutional amendments only, strictly requests that were that emanated from the agencies and departments were entertained for deliberation and inclusion in the committee report submitted for the approval of the committee today. So yes, in simple terms, wala pong congressional insertions dito sa 255 billion pesos. Ipinahayag din ng leader ng komite sa mga miyembro na dumalo sa deliberasyon, bigyang diinan niya ang PhilHealth pagdating sa pagdebate sa plenaryo dahil nilaanan ito ng 60 billion pesos mula sa 2026 budget. Saad pa niya, nararapat lamang na masiguro na mailalaan ang pondo sa pangangailangang pangkalusugan ng mga Pilipino at hindi magamit ng PhilHealth sa paggastos bilang investor. When we tackle the PhilHealth in the plenary, may I request the members to just please press on PhilHealth. We are giving them 60 billion pesos, but we have to make sure that they are able to translate this towards better expanded packages for our patients. They are able to use this to finally pay their obligations to hospitals. And sana po talaga gamitin nila yung pera para sa ating mga kababayan. Please make sure you spend this for the Filipino people, hindi bilang investor yung PhilHealth. Samantala, sa naganap na sesyon sa Kamara kamakailan, naghain ng mosyon si House Majority Leader Sandro Marcos para ideklarang bakante ang posisyon na inuupuan ni dating House Secretary General Reginald Velasco at dito na rin formal na itinalaga bilang bagong Secretary General si former Presidential Communications Office o PCO Secretary Attorney Cheloy Velicaria Garafil. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Isinagawa na rin ang panunumpa ni Attorney Garafil bilang Secretary General ng Kamara sa harap ni House Speaker Faustino Boji D. III. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Kay Trenya, Alauna sa Balita, Congress TV.